Hello everyone! Thank you for tuning in to this channel. Ang channel ng mga magulang na willing and open to learn the effective ways of parenting. Thank you also for watching this video and please don't forget to subscribe in our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ano ba ang mga dapat na itinuturo natin sa ating mga anak upang makamit nila ang tunay na tagumpay. Halos lahat ng mga magulang na natatanong ko ano bang dapat na itinuturo natin sa ating mga anak, ito ang kanilang kadalasang sagot. Anak, mag-aral ka ng mabuti para ikaw ay makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho at kumita ng malaki, magpakayaman ka at nang makita ng lahat kung gaano ka katagumpay sa buhay. Yes, part and parcel sa indicator of success is money. But sorry to say, hindi ito ang sukatan para makita ang kabuuang tagumpay ng isang tao. So here are the 5 things that you should be teaching to your children kung gusto mong makamit niya ang tunay na tagumpay. Una is obedience out of respect, not out of fear. Your child must learn how to obey with respect at hindi dahil takot siya. Ang taong nagiging masunurin lang dahil siya ay takot ay mas nagiging pasaway at hindi sumusunod sa batas ng lipunan. Alam mo ba na marami sa mga young adults sa panahon ngayon, hindi at nahihirapan silang makapirme sa isang trabaho. Marami sa kanila, ang kanilang reklamo ay nahihirapan silang sumunod sa mga patakaran o rules and regulations na ipinapa-implement ng kanilang mga boss o kanilang kumpanya. Ang iba ay natatanggal sa hindi nga pagsunod sa kung ano man yung patakaran o rules and regulations at laging bumabagsak sa kanilang performance. Pangalawa is value hard work. Ang tagumpay ay dapat na pinaghihirapan. So sa panahon ngayon, nagiging normal na sa atin ang palakasan system. Ang isang observation ko ngayon is nagiging normal na ang pagiging sipsip. Okay lang kahit natatamad-tamad at walang quality dahil alam naman niyang hindi siya masisipa. Pangatlo, self-confidence. Huwag tumutok sa kamalian lang ng bata para mo lang mabigyan ng kaparusahan. Sa halip ay tingnan mo ang kanilang kamalian as an opportunity para sila ay matuto at mag-improve. Ang isa sa mga nakakawala ng self-confidence ay yung parenting style na kung saan gumagamit or nakadepende sa dahas, pananakot, pamamahiya o yung physical and humiliating punishment. Pang-apat, people skills. Turuan kung paano maging mapagpakumbaba at makipagsalamuha sa iba't ibang pag-uugali ng tao. Marami sa mga magulang ngayon, toddler pa lang ay binibigyan na at hinahayaan ng mahabang exposure or screen time sa mga cellphone at mga gadgets. Kung kaya marami sa mga bata ngayon kapag dumating na sila sa kanilang teenage years ay nawawala ang kanilang social skills. Ni hindi nga marunong makipagsalamuha sa mga iba't ibang tao o kaya makipag-usap sa mga makakabuluhang bagay. Allow your kids to play with other kids and also to talk with other or different people in a right venue. Panglima is budgeting and saving money. Gawing financially literate ang bata para alam niya kung paano magpapahalaga o pag-value sa pera. Higit sa lahat, palaging gawing topic ang pagpapahalaga ng pera sa loob ng tahanan. Intentionally, turuan mo yung bata kung paano gumawa ng budget. Kung nakakatanggap sila ng allowance in a form of money, pwede mo silang i-coach kung paano nila isulat at gawin yung kanilang budget. At higit sa lahat, kapag usapin ng savings, dapat tayong mga magulang ay mag-set as a good example for our children. Ibig sabihin, dapat tayo din ay nagsisimula ding mag-ipon. Ang tagumpay ay dapat sinusukat sa kabuuang aspeto ng isang tao. Maaaring ang isang tao ay mayaman at marami siyang pera, pero kulang naman siya sa values. If you are learning in this video, please click the share button and please don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next video.